what's up mga kapitek, magandang araw. Dito naman ako mangungulit sa inyo. Whew! Ba yung init ngayon? Mga nakailang araw umuulan eh. Pero ngayon ang gulo ng panahon. Well, kung tatanungin niyo kung nasaan ako, nandito ako ngayon sa Arroceros Park sa Manila. Malapit sa City Hall. And wala lang, nagpapahinga lang ako kasi galing ako sa labas eh. I mean, dito kasi mapuno, maganda yung simoy ng hangin. Ito lang sa Maynila, sa Maynila natitira na forest park, I guess. Kasi the rest parang kalbo na eh. So kung gusto niyo mag-relax and kung gusto niyo magbasa-basa, ang daming estudyante dito actually. Dito lang kayo, maraming maraming spots dito na pwede kayong mag-relax, kumbaga. At kaya nga pala ako nandito ngayon kasi maglilipot tayo sa bandang Maynila. May around doon. Kasi may hanapin ako. And also may pag-uusapan tayo ngayong araw na. Kaya tara! Samahan niyo ako. Five minutes later. Okay mga kapitek, so bali nandito ako sa likod ng post office, Manila Post Office. Yung remember nung last year nasunog siya. Galing ako sa may engineering department. Kumuha ko na information regarding sa building. Baka kasi pwede tayong payagan. So, yun nga pala. Kaya ako naglilibot dito sa Manila kasi naghahanap ako ng location para sa mga future shoots ba. Especially sa October 20. Para sa Halloween. And yung pag-uusapan nga pala natin is about locations sa mga photography shoots and permits, kumbaga. Di ba minsan nagkakaroon tayo ng actually madalas nagkakaroon tayo ng problema every time na gusto nating mag-shoot sa isang lugar. Meron pa nga, nagkakaroon pa nga ng mga rally ganun eh. Kasi hindi napapayagan. Well, honestly noon noon medyo nagagalit din ako eh. Public place naman siya, government-owned property. Bakit hindi pwede gamitin basta-basta? Ba't kailangan ng permit lalo na sa mga park? Since public nga siya. Well, nung medyo na-analyze ko siya, katulad nitong ginagawa natin ngayon. Naglilibot-libot ako, kuha ko ng permit. Na-realize ko, well, may may dalawang dahilan dyan eh. Security nyo, or natin, mag-shoot, and yung security din nung venue. Kailangan magkadikit yung dalawa na yun. Kunin muna natin yung ID. Kunin muna natin yung ID natin. Bago ako makapasok dito, maglalabas ko. Bibigay na ID, syempre. Shoutout muna sir. May gusto ko yung batiin. Ilang nga pala yung mga magigiting nating bantay sa Manila Post Office saka sa LTO rito. Mabait, maano sila kausap. Magagalang. Thank you sir. Many months later. Okay, babalik tayo sa usapan natin kanina. Medyo naputol lang eh. Init. Bali na dito na ako sa Manila Esplanade ngayon. Walang tao eh. Maaga pa kasi. Ano mga oras na ba? 2:00 pa lang. Pero mga araw, sabi nung kuyang guard, mga bandang mga 4 or 5 pa magkakatao. Layo. High blood ah. But anyways, yun nga. So may dalawang purpose yun. Yung security mo and security ng establishment or venue. Ang tanong, bakit kailangan may bayad? Kasi kasama yun sa maintenance nila.
just in case lang, pupunta ka doon sa venue, gagawa ka ng photoshoot, gagawa ka ng video, unfortunately meron kang nasangga or nasira, siyempre hindi naman sa'yo pababayaran yun on the spot. Wala ka naman pera on the spot, di ba? Doon sila nagkakaroon ng prerogative, kumbaga, para maningil ng bayad sa inyo or sa atin, sa mga gumagawa ng video or photoshoot, para doon sa maintenance ng lugar. Though may mga parte naman na, may iba namang establishments na generous enough para magpahiram or magpapayag na magpa-photoshoot sa venue nila ng free. Ang tawag naman doon is X-Deal. So, X-Deal, it means exchange deal. So, may kapalit yun. Papayagan ka nila mag-shoot doon, pero there's a possibility na pwede mo silang i-advertise for future. Then, after a while, pagbalik mo ron, may bayad na. Di ba, napaka-ironic? Binigay sa'yo nung una ng libre, pagdating ng tamang magbayad ka na. Well, ang akin lang naman, point of view ko yun. Para sa akin, matagal na ako nag-photoshoot. Since 2008. Kasi 2006 to 2008. Parang pa ako niyan novice. Neophyte pa ako hindi pa ako masyadong so, since 2008 hanggang until now, yun lang yung na-realize ko. Isa siya sa mga na-realize ko. Before nga sumasali pa, may balak akong sumali sa mga welka kasi hindi ko pa siya masyadong naiintindihan. Again, public place siya. Katulad nitong Esplanade. Yan. Pwede ka mag-photoshoot dito. Actually, marami ako nakikitang mga photographer nagpo-photoshoot dito. Hindi sila sinisita. Pag isa-isa lang. Pero, pag marami na kayo at nakaka-istorbo na tayo, tayo, nakaka-istorbo na tayo, which is pang-public siya, doon na tayo sisitahin. Kaya kailangan ng permit. Para at least, maklear nila yung tao. Walang sasagabal sa atin, walang sasagabal sa mga bisita o namamasyal. Yun lang yun. Talis pa ilaway ko. Payat. Ayun lang. Yun ang pagkakaintindi ko doon. Init. Mamaya pupunta tayo doon banda sa may Binondo Bridge. Kasi may nakita akong building doon. And tatry natin magpaalam. Enjoy muna natin tong view dito sa Manila Esplanade habang walang tao. Okay mga kapitek, di ba? Yung una ito lang yung alam natin. Commonly, nung una siyang binuksan, ito lang. Pero, bukas na raw siya. Kaya, bukas na siya, di ba? Dire-diretso na, pwede. So, pwede na palang dumire-diretso dyan. May nakita na ako nag-shoot dyan isang katropa natin. Shoutout kay Sir Melvin. Dito ko siya madalas nakikita nag-shoot Saka kay Sir Jess Rock. Yan, shoutout sa inyo mga kapatid. Tsura nito. Tingnan natin. Ayos Pwede na kayo umakit sa taas. Yung style ng sahig niya rito sa parte na to, medyo luma. Di katulad doon sa kabila, pantay. Dito medyo bato.
Kaya kung naka-heels ka, huwag ka dadaan dito. Pang matapilok ka. See? Mukhang maganda to sa gabi ah. At nakikita nyo yun, may cone. So, ibig sabihin, hanggang dito lang ang pwede. And yun ang restroom sa dulo. Yan, restroom. Tanong tayo kay Kuya. Kuya, pwede na ba umakyat sa taas? Hanggang dito lang. Ha? Hanggang dito lang kasi pinupuhusan yung taas mo. Hindi ba pwedeng na Ah, hindi pwede hanggang doon dulo? hindi pa. Hanggang doon sa bridge? Hindi pa. Ah, okay. So, kailangan ko lang talaga, lalabas pa talaga ako, no? O lalabas ka pa. Yung kalahati lang naman yan, hindi pa naman pinaka. Ah, okay, okay. Salamat! So, hindi pa pala pwede. Bumalik pa ako. Pero okay na rin, at least alam natin, di ba? Hindi pa siya buo. Ngayon, pupunta tayo doon. Nakita niyo yan? Yan ang Binondo Bridge. Six and a half hours later. Okay mga kapitek, nandito na ako sa ilalim ng Binondo Bridge. Binondo na ako. Yun siya. Kung saan ako napunta? Ba yan? Eh, nakita kasi tayong ano dito, building. Tatanungin natin kung pwede doon. Okay mga pitek. So ganito ang nangyari. Nakita ko na yung building na hinahanap ko dito sa Binondo. Ito siya. Bagay sana dun sa motif na photoshoot na gagawin ko. Kaya lang hindi pumayag yung may-ari eh. Ang huling nag-shooting daw, ang huling gumamit daw ng building na to si Coco Martin sa Batang Quiapo. Nice. Pumunta ako doon sa may-ari, mismong opisina nila. Well, kung tutuusin, may ano naman eh, may point naman yung may-ari. Hindi na raw nila pinapagamit kasi masyado ng luma. And may mga nagbabaksakan daw na debris. Baka maging cargo pa nila kami. So, may point naman yung may-ari. May mga ganun. So, ito lang ang hirap pag naghahanap ka ng location. May mga, well, mga 90% hindi pumapayag. For their own reasons. Katulad nga nung reason ng isang may-ari nitong building nito. Which is valid naman yun. Luma na yung building. Deserted na. So, ginagamit lang nilang paradahan yung baba. Pero yung taas talaga, walang tao. Though sayang lang, maganda sana yung motif. Maganda yung bagsak ng building eh. Hindi tayo pinayagan. So, ano tayo na ba? May aw-aw sa gilid ko. At sa harap ko ang dami. At isa yan sa kinakatakutan ko. Aso. Pero dahil sa photography, walang takot-takot. Ay.
Kapitek, nandito ako ngayon sa Escolta Street sa Maynila. Nasa harapan ako ng Escolta Building. Escolta Building. Sorry. Rihina Building. Isa sa pinakalumang building dito sa Escolta. Ito siya. So, nag-inquire ako. And fortunately, ano naman sila kausap. Madali silang kausap. Ang downside nga lang, yes, natanggap sila ng mga photoshoot. Para sa inyo, mga photographers. Pumunta lang kayo sa website nila sa Rihina Building. Google nyo lang Rihina Building, tapos may website doon. Tapos mag-send kayo ng application nyo, i-review nila. Usual way. Para payagan kayo mag-shoot dito. Ang downside is, nung nakausap ko yung admin ng Rihina Building, hindi ko alam kung admin siya, pero sabi nung kuyang guard, siya yung namamahala. Ha? Admin na namamahala, parang isa lang yun. Wait, what the hell are you talking about? Basta, hindi na mag-name drop, pero pleasant naman siya kausap. Kaya lang, downside na is hindi na sila tumatanggap ng application or photoshoot para sa mga Halloween theme. What? Sinabi lang nilang kausap ko yung Rihina Building kasi luma na araw naman yung building, tapos Halloween pa yung gagawin yung theme or photoshoot. Baka naman, di ba? Makes sense. Well, kung natatandaan nyo yung pelikulang Sukob, dito siya ginawa. I mean, dito siya, dyan siya shooting sa isang part niya. Parang parang siguro yun yung last na ginawa nila or pinayagan nila na gumawa ng isang horror film o horror theme na production sa building. Kasi ngayon daw hindi na sila sayang. Maganda pa naman bagay. Pero wala tayong magagawa. Sabi ko nga kanina, prerogative ng administration. Papayag sila. Pero okay lang. Okay lang. I mean, understandable naman. Ay. Sana makakuha tayo ng magandang location. Sana may pumaya. Tinatanong nila sa akin, anong production kasi? Wala, lang kami, maliliit lang kami na freelance. Gusto lang talaga namin. Siguro dun sila na-off. Pag sinasabi ko yung part na yun. Kasi most of the time yung mga nag-equal sa kanila yung mga production, malalaking production talaga yung ABS-CBN, 247, gano'n. Payagan ko. Kaya lang, pag medyo katulad kita or katulad namin, maliliit lang. Mahirap talaga magpaalam. Talaga buhay. Ganda sana eh. Pero mag-ikot-ikot pa ako. Tingnan natin baka may okay mga kaputek, it's a wrap. Gagabi na. Kung saan ako nang galing kanina. What the hell is that thing?
What is going on around here? Haba. LRT. So, galing ako dito sa Arceros kanina. Dito rin ako babagsak pa uwi. Ay. Do, kahit pa paano may nakita tayong location. Hingi lang tayo ng confirmation. I mean, letter of request. Madali naman daw sila kausap. Nagre-reply naman sila agad kung papayag or hindi. Pero sana pumayag para may location na tayo sa October 20 na photoshoot for Halloween. And siya nga pala sa November, may photoshoot tayo ulit. Bali tatlo, dalawa sa Wildlife and isa sa Cavite. Ito nga pala sila. Yan. Ito para sa mga lalaki. Then itong isa is for girls. Obviously kulay pink. So dalawa tong kulay pink na to. Isa sa Wildlife, saka isa sa Cavite. Para yung mga taga Cavite hindi na pupunta ng Quezon City. Parang ganun, diba? So mga Kapitek, thank you sa panonood nyo and sa pakikinig nyo sa mga walang awenta-wenta kong sinasabi. Okay, susunod. Bye-bye!